Yan, naghihintay na naman yung aso. Naghihintay na naman para habang yan para habulin tayo. Apat pa naman yun. O, kilala tayo niyan. Ayan na, Pi! Ayan na siya, Pi! Ayan na! Sige. Sige, nakapidyo ko yun. Nakapidyo ko. Kumusta po kayo? Advance Merry Christmas po. Meron akong Christmas tree rito, background ko. Kumakwento lang ng kaunti sa 7 taon po ng aking pakikipaglaban sa dialysis. Marami na po akong naranasan na mahihirap, magagaan, natatapos ng pagdadialysis ko na makakaranas ka ng masasaktan ka, mararanasan mo yung madali lang at mayroong mga mahihirap na bagay na ang pinakamahirap po kasi doon yung fear mo, yung takot mo na kung saan pag may nakikita kang kapwa mo may sakit, malalaman mo na lang is wala na siya pagbalik mo ulit sa hospital. Yun po yung pinakamahirap tanggapin at mahirap na nararanasan ko. Yung takot ko na sa karayom, nasanay na po ako sa 7 taon. Ang pinakamahirap is yung nararanasang may nawawala. Dahil doon, syempre bilang nakakaranas ng sakit, yung tanong, yung bakit ganito, bakit ganyan, at magtatanong ka sa Panginoon, Lord, ako ba, kailan ba ako? Yung takot na ganon, na tanong na laging magsisit in sa utak ko. Pero yung sa puso ko, hindi ako natatakot. Sa utak ko lang po yun. Sa maraming taon ng pabalik-balik ako sa hospital, marami na po akong nakilala, mga iba't ibang mga nurse na siyang humawak sa akin, doktor, at sa mga nakalipas na taon at ngayon na taon na ito, ang pinakamaganda po na nangyayari sa buhay ko is nakalampas ako doon sa mga ibinigay sa aking buhay ng doktor na binigyan ako ng Panginoon ng mas lalo pang mahaba pang buhay. Dahil nga sabi sa akin ng doktor, 5 taon na lang daw ang itatagal ko sa mundo. Subalit, alam ko bilang anak ng Diyos ay pag hiniling mo sa Panginoon na ibibigay sa iyo yung mahaba pang buhay, sapagkat alam natin bilang mga Kristiyano na galing sa Kanya ang buhay at kalakasan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat napakaraming taon ang lumipas na hindi ko maisip paano nangyari yung 7 taon ng mabilis yung panahon maraming nangyari, maraming mga pagbabago na ang mahirap lang po kasi ngayon habang tumatagal ka sa nagda-dialysis ka, yung mga nararanasan ko sa katawan ko ay siguro nagbago. Nung unang taon ko, pangalawang taon ko, malakas pa po ako, nakakapag-motor pa ako, nakakagala pa kami ni Jack. Kung saan kami makakapunta, pupunta kami sa mga malalayo para yung destino ko ay sa Baliwag, Bulacan. Namotor po namin yun ni Jack kasi doon kami na destino sa malayo pero nakatira po kami sa Banlat, Quezon City. Dahil pandemic po noong time na yon, po yun ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Malakas ako at hindi ako nakakaranas ng ganito ngayon. Ngayon na mahina yung aking mga buto, na parang pakiramdam ko nagkukuba ako, bumababa ako. Pero alam niyo po, ang masigit sa lahat na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung mga taong nananalangin sa akin, nagpapalakas sa akin, gumagabay, nagsasabi sa akin na lagi kang magpalakas pastor, at yung mga taong pong ginagamit ng Panginoon upang suportahan lahat ng mga pangangailangan namin, lahat po yon lagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon na sana
na patuloy na ibigay ng Panginoon, ibalik ng Panginoon yung lahat ng mga blessing na yon na naggumawa ng pagpapala din sa aming mag-asawa. So, marami pang bagay na ipagpapasalamat. At sa taon pong ito, lagi akong nananalangin sa Panginoon na sana, Lord, maging masaya itong taon na ito, maging maayos. Marami mang stress at maraming iniisip, subalit yung mga pagpapala, yung mga ministeryong ipinagkaloob sa aming mag-asawa ay sana magawa ko ng tuluyan, ng maayos, na malakas ako at hindi ako pababayaan ng Panginoon sa lahat ng aking mga pinagdaraanan. Itong taon lang pong ito, marami akong naging opera, 3 beses ako inoperahan. At yung kamay ko, 2 kamay ko na inoperahan at yung isa sa leeg. Yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Parang ang bilis lang simula February at ngayong buwan na ito, parang ang bilis lang. Ngayon ako bumabawi ng lakas. Yung bang kalakasan na ibibigay sa iyo ng Panginoon, maging matatag lang yung sa kaisipan mo at sa puso mo. Ano man ang daranasin mong pagsubok, andun yun talagang mararanasan mo yung pagkilos ng Panginoon. At hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yung gastos sa hospital, lahat yon parang gumawa, talagang gumawa ang Panginoon. Napakalaki ng paggawa ng kilos ng Panginoon doon sa panahon na dumadanas ako ng mga examinations sa katawan ko, sa mga opera ng katawan ko. Lahat ng yon pinirases ng Panginoon sa maganda at maayos na magandang at maayos na proseso. So, ang kailangan lang talaga, sabi nga, tanggapin mo na may sakit ka upang mas lalo mo makita kung ano ang kayang gawin pa ng Diyos sa buhay mo. So, sobra pong nagpapasalamat sa Panginoon. At lahat pong ito ay nais kong ipagpasalamat sa lahat ng araw-araw ng buhay na pinapahiram sa akin. At itong ginagawa po namin, habang meron pang buhay na pinapahiram ang Panginoon, gusto ko mag-cherish. Gusto kong maalala na habang nabubuhay ako dito sa mundong ito. At sobra pong ako nagpapasalamat sa lahat ng taong nagmamahal sa akin at nagbibigay ng kalakasan. God bless po sa atin and advance Merry Christmas po.